Ito na hugasan. Ito rin ang hugasan natin. Good morning mga idol. Ay, tanghali na pala, maghahapon na. Yan mga lods. Pakita lang natin itong ating lugar ng mutyaan. So i-arrange na namin kasi nakapagpagawa na kami ng lagayan ng mga mutya. May mga lagayan. Wait lang, at may kukunin pala ako sa cellphone. Angel Suarez, shoutout sa'yo. Sa lahat ng mga nanonood ngayon sa ating live, shoutout sa inyong lahat. Share ko lang muna tapos papakita na natin yung mga mutya. Nag-aayos kasi kami ng lagayan dahil sobrang dami ng mutya natin. As in, madami talaga. Wala nang mapaglagyan. So, nakapagpagawa na ako ng isang cabinet. Tsaka sa sobrang dami din, yung mga pumupunta dito natatawa eh. Sabi nila, sa sobrang dami daw ng mutya na nandito, magigiba na daw yung patungan. So, totoo naman, naisip ko, nakawawa naman yung mga mutya natin dito. Wala. Wait lang, at share lang natin. So yun, sa sobrang dami din kasi, kaya yung lagayan natin bumibigay. So ito, yan, nakikita natin. Ito yung bagong gawang patungan. So yun, sa mga cabinet niya. Bali magbabawas kami doon kasi bababa kami ng Mindoro. Madaming mutya. Ayan, tignan nyo yung bato mo na itim. Parang itlog ng dinosaur. No. Yung iba, nilalagyan namin ng tubig o nakababad sa tubig. Tignan nyo yung patungan niya. Halos dito, halos puno na. Ngayon, kung makikita natin, mapapansin natin, ito, punong kahoy siya na naging bato. Kitang-kita natin, puno talaga. Ito naman, tuod. Yung sa ugat niya. Tapos ito, kahoy. Ay, dumikit. Kahoy din siya mga idol. Ayan yung balat. Ito, yung nagbigay sa akin ito, niyog daw talaga to, niyog. So, tignan naman natin, kitang-kita yung kanyang haspi. Niyog na niyog talaga. Pero, nung biniyak na niya yung loob, ito yung loob mga idol. Diba, gemstone na siya. Na bato, na gemstone. Ito naman, kahoy talaga siya. So, yan Kita naman natin na kahoy naman talaga siya. So, million years bago siya maging ganyan. Ito, ganun din. Yung mga ilalagay tayo dito na pinagbahayan ng langgam, yung alam niyo yung nuno sa punso. Nung hinukay namin yun, ito yung nakuha namin. Nuno, siya, yung nuno sa punso na tinatawag, yung punso. So, crystallized na siya. Ayan, kita naman natin yung mga butas-butas, pinagbahayan ng langgam. So, yan, isa sa mga nakuha namin, isa sa mga collection ko rin. O dito naman, pinagsama ko yung mga kahoy na naging bato na tinatawag. So, kulang pa yan. Sa susunod, ihiwalay natin tong mga fossilized stone na to, na mga ammonite na tinatawag. Then, sinama ko na rin kasi ito. Mukha rin siya kasing ammonite. Pero hindi to ammonite. Nung nahukay namin to, sungay ng kalabaw to Sungay talaga siya ng kalabaw. Ang laki na ito, pinagati-hatian namin. Pumangit yung itsura. So, ito, ang laking ammonite stone.
'Di ba? Lalaki. Talagang mga ano na to, mga million years. Tapos siyempre hindi mawawala diyan tong mga tignan ninyo. Ito Ita ang nagbigay sa akin nito. 'Di ba? Agate na siya. Pero alam naman natin, ayan oh. Yung karugtong na itong naputol na to sa ibabaw, ugat ng puno. Pero dahil sa tagal na, naging ammonite na. Then ito, kahoy din na naging bato. Kitang-kita naman natin. Kahoy talaga siya. So may mga bawas na yan. May mga pag nangunguha kasi kami niyan, may mga kasama kaming nakakakuha. Then syempre, may hingi ng bahagya. Tapos ito, maliit na punong kahoy. Ano, kita nyo naman oh. Ito yung pinakagitna niya, yung pinaka parang buko sa gitna. Tapos ito naman yung pinagtubuan ng sanga. So 'di ba kahoy talaga siya. Hindi kahoy-kahoyan lang. Then meron tayo dito dignum na naging bato. Hindi siya yung tinatawag na dignum na ano, dignum bakal, hindi yan. Meron tayo ditong dignum bakal pero hindi ito. Yan yung dignum na naging bato na tinatawag natin. Ayun, kahoy, naging bato. O, diba? Kahoy talaga siya. Pero, kapag tinuktok natin yan, kahoy talaga. Then ito, mga kahoy din na naging bato. So, ayan o. Kita natin yung buko sa loob. Kaya hindi masasabing certified stone lang basta-basta na nakuha. So, may pruweba tayo na iyan ay mga kahoy na naging bato talaga. Hindi itsurang kahoy lang. Yan ang pagkakaibahan ng mga mutya, mga idol, sa mga nakukuha ninyo na sabihin natin may imahe, ganyan. Yung imahe niya mukha siyang kahoy. Hindi dapat mukhang kahoy. Dapat talagang kahoy sila na naging bato. So ito naman, balat talaga to ng kahoy. Ayan o. Oh, pagmasdan ninyo. Balat ng punong kahoy. Sa Real Quezon nakuha yan. So, yung pinakamalaki nito, hindi na namin kinuha. Yung pinakabalat na lang ang kinuha ko kasi bato din naman siya eh. Kailangan ko lang naman ng simpleng collection. Tapos ito, tignan ninyo. Ito yung pinakabuko ng gitna. O yung buko ng kawayan. Ito yung pinakailalim niya, yung mga ugat-ugat. Ayan o, pag tinanggal mo, nabunot mo ng buo yung kawayan. Yan yung mga pinakaugatan niya. So, ayan siya. Kawayan na naging bato. So, may pruweba at may talagang figura. Hindi yung sinasabi lang na kahoy na naging bato. Ito kahoy na naging bato. Sa Banahaw ko nakuha. Matagal na panahon na. Panahon pa ni nila Nanay Herminia. No, siguro ilang years na sa akin to. May 30 years old. Something, ganun. Oh, mga nasa 30 years old na to kasi ilang taon na ako ngayon. So, tagal na talaga siya. Nakuha ko to siguro mga 12 years old o 14 years old ako. Napakatagal na to sa akin na dala-dala ko. Yan, di nawawala sa wallet ko dati. Ngayon, pinagpahinga ko na siya. Dahil hindi na akong ganong nagbibitbit ng mutya ngayon. So, meron din tayo ditong napakaganda. Ayan. Tawag nila dito ay singsing pari. Alam niyo po ba yung singsing pari? Yung train-trainan. Malalaking klase. Kasi iba siya sa ammonite eh. Kung titignan natin, hindi siya isang uri ng ammonite. Ang ammonite kasi buo na. Ito siya oh. Tinatawag na ammonite. Yan. So, kung pagmamasdan natin dun, nagkaibahan. Tapos dito naman yung mga linta sa bato. Marami yung mga mutyang collection natin dito. Hanggang yung iba na ipagbili na natin, nakukurso na daan dito kahit nakatabi na dito kasi dito pagka tinabi natin dito, hindi natin binibenta yan. Pero dahil sa madaming kumukuha sa atin na nakukurso na daan, pupunta rito, makukurso na daan yung mga mutya natin, wala tayong choice na ibibenta natin. Ito naman yung pinaka-importante sa akin. Alam nyo mga idol, hindi ito porkit sinulatan ng pentel pen, masasabi na natin.
Ano yung pruweba? Kasi kung hinanap natin tong bato na to dito, wala tayo ditong gantong uri ng bato. Kasi bawat bansa, may iba't ibang uri ng mga bato, hindi magkakatulad lahat. So dito, wala tayong makikita ganitong bato. Ito yung isang bricks o isang tipak ng bato sa Jerusalem na isang sundalo ng United Nations na Pilipino na member ng Mason. Nakita niya nang renovation ba tawag doon? Na basta inayos lang inayos yung isang parte doon sa Temple of Jerusalem na tinanggal yung bato na yon. Then syempre, alam naman natin ang Temple of Jerusalem napakabanal. So inuwi niya rito. Then yan, nilagay ko talaga yung mismong pangalan. So malaking bato to, malaking malaki, pinaghati-hatian ng mga grupo ng Freemason o tinatawag na Mason. So, hindi ko nasasabihin kung anong lodge kasi bawal yun. No, kasi pribado yung samahan na yun. Pero okay lang na binabanggit natin yung kanilang pangalan kung may katotohanan naman yung ating sinasabi. Hindi yung gawa-gawa lang. Kasi di ko lang alam kung ilan na degree niya ngayon. Noon, 21 degree yung nagbigay sa atin nito 21 degree siya sa Mason. So ngayon, di na natin alam kung ilan na degree niya. Kasi taas ng taas yun. So ito naman nakuha natin. Crystal talaga to. Pag nandito ako, inihingal ako dito sa loob na to. Parang yung presensya nilang lahat, dumadagan sa akin yung mga gabay nila. So napakarami nito. Yung iba pagka pumupunta dito, bumibisita. Parang mini museum yung makikita natin dito. Kasi ang daming ang dami kayo makikitang iba't ibang uri ng mutya, yung iba naman mga fossilized lang. So ito yung tinatawag nilang mutya ng kabibi. Then suso na naging bato. Nung una, ang daming nagbabash sa akin kasi nakita nyo naman kung ganyan nga naman karami yung mutya ninyo, sino nga naman ang maniniwala na tunay na mga mutya yan lahat? Diba? Sinong maniniwala? Pero nung inalabas ko yung ganitong live video, kasi sa totoo lang, walang halos naglalabas ng live video, bihira nagla-live talaga. Kasi kung minsan, yung mga peke na mga gamit, kapag ka sa live video, hindi mo magagawang peke kapag ka nakita sa video. So tayo, kaya malakas ang loob natin na i-live yan. Kasi unang-una, hindi siya peke, hindi siya gawang tao. Paano mo magagawa yung ukitin yung bato, ganyan, no? Nandun pa yung suso sa loob. So, paano mo masasabi na mga peke yan, nagawa ng tao? Kasi nauso dati yung pag-uukit. Handaan nyo, hanggang ngayon, uso pa rin yun. Kaya sa mga naghahanap ng mga mutya, mga bumibili sa online, ingat kayo. Kasi hindi lahat, ito, paano mo ukitin yan, bantigas niyan. Diba? Ito yung tinatawag nilang batong buhay. So, ayan, kitang-kita naman natin, suso. Then may mga bahagi dito na hindi ko tinatanggal, kagaya nito. Ayan nasa loob talaga siya ng bato. Ito yung mga nakukuha namin sa Banahaw. Kailangan wasakin o biyakin yung mga bato para makita mo yung mga mutya doon sa loob. So kung tatanong nyo kung paano namin nalalaman, nararamdaman yan ng mga nasa spiritual. Ayan diba? Kitang-kita natin. Kitang-kita natin talagang siya. So bawat isa sa individual sa kanila, ayun, nagwawala na si Mrs. dito. Ayun, napakaraming bato omong itim. Ayun, tignan nyo, isang plangganang mutya. Kung ba kayo nakakita ng ganyan, isang plangganang mutya? Mutya ba talaga? Yun ang tanong, di ba? Kung mutya ba talaga? Mamaya papakita ko sa inyo yan. Kung mutya ba talaga siya. So ito naman, crystallized na to mga idol. Pag makita ninyo dito, para na siyang marmol sa original. Para siyang citrine. Kung pagmamasdan ninyo, para na siyang citrine. Dahil sa sobrang crystallized na niya. So ito, susupa rin siya. Ayan, kitang-kita naman natin. Ito yung bibig. Ayan. Kaya lang, pangit yung nakadikit kasi ito sa bato Nung biniyak ko yung bato, nabiyak pa rin yun dito. So dahil nga legit siya, kinuha ko pa rin. Kawawa naman. Inabala-abala natin na tanggalin dun sa bato tapos iiwanan natin pag nasira. So kinukuha ko pa rin. Dalaki, 'di ba?
So bihira yung mga ganito kalalaki. Bihirang-bihira sa totoo lang. Hindi pa naman yan yung mga pinakamalalaking mutya ko. Napakarami pa na malalaking mutya dito. Ito, susumpilipit. Diba? Kita natin, no? So kung dadalhin mo to sa National Museum, babaratin lang tayo doon. Gusto ko sana mag-donate kaya lang hindi naman sila magbibigay ng malaking halaga sa atin. Nandun nga lang yung pangalan natin, popost nila. Ayan, ang laki oh, 'di ba mga idol? So paano mo sasabihin peke yan? Marami kasing naninira sa atin noon. Pero hindi naman sila nagtagumpay sa paninira dahil nga pruweba, unang-una, video. Pangalawa, sa personal. So yung mga pumupunta rito, napakarami talaga nilang makikitang mutya. So ito naman, bakit siya nakababad sa tubig? Ito isang uri din to ng mutya ng itlog. Yan o, tignan nyo o. Diba may mga ugat-ugat pa. May mata pa nga eh, ayan o. Diba? Hindi siya basta sabihin natin, bilog na bato. Sabihin natin eh, ay ano yan, mutya ng itlog. Hindi po basta-basta ganun. So hanapin natin yung pinaka-pruweba, ano ba? So yan, yung mga ugat-ugat na yan na nakikita natin sa kanya. Kapag inilawan ng flashlight yung itlog, may kita natin yung pinaka-ugat-ugat sa loob. So dito naman, meron ditong tinatawag na mga linta. Ang lalaki na nito, kaya lagi silang may tubig. O, di ba? Pinutulan ko na to mga idol, walang biro. Pag tunay yung inyong mga mutya, mutya ng linta, ng dagat o tinatawag na ba tawag dito? Kalimutan ko eh. May tawag basta yun na yun. Hindi ko ganong mabanggit. So ito pinutulan ko na yan. Ayan kita natin oh, may putol. Ngayon bakit ko pinuputulan? Kasi sumusobra siya sa haba. Pag tumagal to ng mga 5 taon na sa inyo mga idol, mga siguro 1 dangkal na to. Kaya kalahati niyan yung pinutol ko. Yung mga pinuputol ko sa kanya, pinalilimusan ko. Diba? At least, nandyan pa rin yung nakuha mo ito. May putol na rin to, oh. Pero kita nyo, pahaba pa rin ang pahaba. Then ito, ika nga sa Bisaya, gurang na. Matanda na. Ayan, oh, kitang-kita natin. Matanda na talaga siya. Diba? Meron pang pinakamatanda dito, ito. Kaya siya nakahiwalay doon kasi ito, meron tinatawag na ulo. Yan. Tanda na ito mga lods. Sobrang tanda na. So isama ka na dyan. Hindi naman kasi yung pambenta. Then ito meron din dito sa loob. Alam nyo yung kalokohan ko dito? Akala nyo matatanggal ko ba ito? Hindi na ito matatanggal dito sa loob. Kasi nilagay ko siya dito. Ngayon nakalimutan ko. Nilagay ko dun sa ilalim nun. Sa pinakasulok. Nakalimutan ko mga 2 years yata. So dahil naglakihan na sila, nagsiksika na, kailangan basagin yung lalagyan kasi tumaba. Tatabahan nila oh. Ganun pala sila. Kapag sa isang lalagyan na pataba, mataba. Pero pagka sa pahaba, hahaba. So ganun pala ang pamamaraan sa mga kung gusto mong tumaba sila o gusto mong humaba. Depende sa lalagyan mo. So ngayon, ilan pa lang yan sa mga pinakita natin. O, di ba? Legit na mga mutya. So ito, sabi nila, ay peke yung omo mo kasi hindi yan bilog. Gonggong. Pag bilog na bilog, magkakasinlaki, magkakasing hulma, alam nyo na, may hulmahan. So ito, saan kayo nakakita ng bato omo na ganito? Diba? Wala pa yata tayo nakikita ng bato omo na ganito ang itsura. So ang omo, kapag legit yan, hindi yan magkakasinlaki. Hindi yan bilog na bilog. Kasi pag bilog na bilog, alam nyo na, may hulmahan yan. So ito, hindi siya actual yung bilog yan. May kita natin yung mga parang kanto niya sa gilid. Mukha lang siyang bilog tignan. Then ito, parang nips. Diba? So yung sinasabi ng iba, ay ano lang yan, marmol lang yan. Yung mga omo, marmol. Nasasabi nyong marmol kasi hindi nyo alam kung saan kinukuha. Hindi nyo naaaktuhan kasi ang kadalasan sa inyo, kadalasan bumibili lang kayo sa Lazada, sa Quiapo, o yun, namamarmol kayo. Mariwasa. Yun yung gawang mariwasa. So ito, ilalabang ko ng pustahan to. No? Kahit wasa ka ng pangalan. Itataya ko pangalan ko rito kapag ka nadurog nito. Kahit 100 palo ng maso. Pag nadurog nyo yan, swerte nyo.
Lalo na to, itong mga ganitong gusto kong panlaban ng durugan, yung mga ganito. Pukpukin nyo man ang pukpukin nyo, magsawa kayo dyan. Marami naman nagpatunay na talagang legit tong mga omo natin. So ito, tignan nyo, mutya ng langgam, ayan o. Ayan o, sa loob, kita nyo ba? Kita nyo ba yung ano ng langgam? Itlog. Hindi itong kabuuan na tong itlog ng langgam. Yung mga nakikita nyo yan sa loob na yan, yan yung mga itlog nila. So ito. Tignan nyo, oh. Kala mo inulmahan, oh. Pero nakuha ko sa dagat, ganito yung itsura niya. So, hindi siya mutya, maganda lang yung itsura, kinuha ko na, nilagay ko dito. Pero hindi natin yan sinasabing mutya. Kaya nga, ini-explain natin. O, ito, tignan ninyo, yung kulay, yung hugis, yung laki, yung mga dots, yung mga, ano niya, oh, mukha ba siyang bato lang? O buto ng langka. Ito, yung mga kulay-kulay na yan, yan yung mga ano ng langka na nabulok. Nakuha ko to sa Mindoro, kasama ko pa sila mangyan. Nakuha namin to. So, hindi ko ibinenta at madulas siya mga idol. Oh. Lalo na pag binasa mo madulas kasi nga mutya ng langka. So, ito pa yung isa. Ito, binigay naman sa akin to ng matandang ano na, yung hindi siya ermitanyo, mahilig lang siya sa mga mutya. So ito yung kanya na ibinigay sa akin na langka. Then ito, meron din tayo ditong maliit na ganito, ganda, fossilized na siya. Ito kahoy, ang kitang kita naman natin, oh, kahoy, crystallized na kahoy na siya. Dati nasa belt ko yan. Ang tingnan yung omo, oh. Diba? Hindi siya mga bilog. So yung sinasabi, ang tunay daw yung mga bilog. Mag-ingat nga kayo pagka bilog eh. Doon nga kayo mag-ingat pag bilog na bilog. Pag ang omo ganito, ibig sabihin hindi yan hinulma. Hindi yan ginawa. No, kalikasan yan. Tandaan niyo ang kalikasan, walang tinatawag na hulmahan. Walang hulmahan ng kalikasan kaya hindi siya pwedeng maging magkakasing laki, magkakapare-pareho ng form, di ba? O hugis, o ano man na tawag ninyo dyan. Hindi pa pwedeng ganun. Tignan nyo, oh. May maliit, may malaki. So, yung marin man nakapanood ng video sa akin nun, yung kinukuha namin sa, anong bang bundok na yun? Kalimutan ko na naman. So, yun, basta, bundok na kinukuha na namin sa bandang ano. So ito, napakahaba na ito. Ito, aabutin tayo ng isang buong araw kapag in-explain ko isa-isa yan. So ito naman, kitang-kita naman natin na iyan ay bunga ng gabi. Tutukan natin para makita ninyo ng gusto. Diba? Bunga siya ng gabi. O mutya ng gabi. Alam nyo yung nilalagay sa gata. So yun yun. Napakarami dito, may mga kabuti dito na mga putol, deform o ano. Oh, kabuti talaga. 'Di ba? Meron pa nga buo dito, ito buo oh. O ano tawag niyo diyan? 'Di ba? Ito yung mga ugat ng kabuti. Ano yung mga ugat-ugat niya. 'Di ba? Paano ginawa ng tao 'yan? So ito naman yung lintang bato ng lupa. O tinatawag na lintang kalabaw. Alam nyo ba yung lintang kalabaw? Malalaki. Dalawa yan. Ito pa yung isa. Lintang kalabaw talaga siya. Hindi kita yung mga guhit-guhit niya. Kita to sa personal eh. Ayun, nakikita na habang medyo natutuyo siya. Yan, yung mga pinakaguhit-guhit niya. Diba? Kita natin, linta talaga siya. Hindi bato lang. Kasi kuminsan, pag nakakakuha kayo ganito yung itsura, linta yan, linta. O di niloloko nyo na sarili nyo yan. Diba? So, dapat, hindi porkit gano'n ang hugis. O, ito, oh. Tignan nyo, oh. Ang dami nga nagsasabi sa akin, ahas daw to. Hindi, linta yan, mga lods. Yung iba kasi, mas marunong pa sa nakakuha. Ito naman,
Hindi po ito, tandaan ninyo yung mga bumibili sa online, tandaan ninyo, mai-scam kayo ng libu-libong halaga. Huwag niyong paniniwalaan na ito ay tinatawag na trabongko, sapagkat ito ay lumiliwanag sa dilim. Pag tinapatan mo to ng liwanag, hihigupin niya yung liwanag, tapos magliliwanag siya sa dilim. O kaya nanggaling ka sa arawan, pinintas mo to, pagpasok mo sa dilim, magliliwanag siya. So yan, ang tawag dyan ay peri stone, o stone peri. O kahit anong tawag nyo, peri stone, stone peri, isa lang yun. Ito naman yung niyog. Buwa ng niyog, nakuha talaga to sa niyog, sa loob ng niyog. Na binenta naman sa atin ng isang mangyan. So marami dito na buwa ng niyog eh. Ito pa oh. O diba, buwa talaga siya. So nakuha sa loob ng niyog. Ito naman, bawang. Buo na bawang. Galing din sa katutubong mangyan. Napakarami dito. Ito pa oh. Kabuti. Putol nga lang yung kanyang kabuti siya. Ito, tawag nila ay mutya ng bulaklak. Kasi may mga bulaklak daw siya dyan sa loob. Diba? Iba-iba yung mga koleksyon natin dito. Mga alaga natin. Meron pa nga ditong malaki. Ayan oh. Sinag-araw kung tawagin. Diba? Legit. Ito naman, sinama ko na dito. Hindi to dapat nandito. Pero dahil gustong-gusto ng tubig ng Bato-Ara, dito ko siya nilalagay. Napakarami niyan. So talagang aabutin tayo ng hapon kapag pinaliwanag natin isa-isa. Ito naman, yung tinatawag natin na pagka binuksan mo, may makukuha kang perlas sa loob. Excuse. Ano ba yung tawag dito? So basta yun na yun. So, hindi siya nabubuksan. Ayan, may bibig siya pero hindi na nabubuksan. Kasi nga, naging bato na siya. Naging mutya na. Excuse at makati yung aking lalamunan. Uso talaga yung sipon ngayon. Tsaka So, ayan, mga suso. Marami to. No, iisa-isahin lang talaga natin. So, meron tayo ditong itlog. Ayan, tignan yung itlog na to. O, diba? Itlog talaga. Hindi itlog-itlogan lang. So, crystallized na siya. Ito yung pinaka-favorite ko sa lahat ng mga mutya ko. Kapag nilalagay ko to sa bag, napakaswerte. Marami ditong itlog na naging bato. Talagang, ayan oh. Mga itlog na naging bato talaga siya. Napakarami dito. Dahil nga sa sobrang dami lang nila, pinagtumpok-tumpok ko dito. Meron din tayong lapis lazuli. Ayan oh. Raw. Diba? Tayo yung nakahukay na ito. So, nahukay natin ito sa Pontevedra ba ito? Yun, Hal? O Kawayan? Kawayan, Negros? Kawayanan. Kawayanan, Negros. Kawayan ata o Kawayanan. So, hindi na natin maalala. Nung pumunta tayo doon, marami to doon. So, malalaki, bawal magtawid. Baka mahuli tayo ng DNR. Kaya, konti lang yung kinuha natin. Kasi depende sa lugar. Pag sinabing pwede, pwede. Pag bawal, bawal. So, ito yung pinagpipilitan sa akin to, buwa daw ng niyog. Pinagpipilitan sa akin to nung nakuha. Buwa ng niyog. Ipalit ng medalyon. So, pinalitan ko na. Ayun. Marami tayong mga mutya dito. Mutya collection. Babae. So, ito, mga itlog. Yan, mga likas na itlog talaga. Hindi yung itlog-itlogan lang. Diba? Mga fossilized na siya. Ito pa, ang ganda oh. Pag tinutok mo yung liwanag, yung niliwanagan mo to, talagang tagos ang liwanag, napakaganda. Bato mo na itim. Ito, puro bato mo na itim. Doon dito, ayan mga idol oh. Saan kayo nakakita ng bato mo? Ganyang kalalaki. Agay! Ang bibigat. Tingnan nyo, pag nilagyan ko, nilagay ko sa tubig. O, diba? Itim siya. Ayun o, ganyan sila magdumi. Tignan nyo yan ha.
Nakaloob ng ano yan, nasa loob. Pero pag tinignan nyo kung gaano sila kadumi, oh, wala namang gumagalaw niyan. Bakit gano'n sila magdumi? Tsaka kagandahan dito mga lods. Alasa na yung mga ano. Ayun. Alam nyo ba na ginawa nila yung ano? Ginawa nila yung libingan. Hindi kami ang nagawa ng libingan ha, kundi yung mga insekto. Diyan, walang biro mga lods, itong area na to. Katulad dito, kanina may patay. Ito, bago pa, sariwa pa. Tignan nyo ha, pagka sariwa pa siya. Ayun na. Oo, yung nakadapo dun. Araw na dumadapo. Ilang araw siya dito, balik-balik sa amin. At nandun siya, dyan, pakalat-kalat dyan, hindi namin binubugaw. Tapos nakita dito. Diyan. So pag mamamatay na sila, ito yung gusto nilang puntahan, tong mga mutyaan na to. Kalat-kalat sila dyan. So ngayon, ang ginagawa ko, noon nung laging bukas to, dito sila talaga namamatay. Kulisap, gamo-gamo, tutubi, paro-paro, basta may pakpak dyan namamatay. Minsan nga may alupihan na patay dyan. Tataka ko, paano naakyat ng alupihan yan, ni stainless yan, ay aluminum. So tignan nyo kung gano'n sila karami. Diba? Ang dami nila. So iniipon ko lang, nilalagay ko dyan, kesa naman ikalat ko, itapon ko. Isa kahit sabihin natin na patay na, siyempre, part ng kalikasan yan. O ito, ang laki-laki na ito. Ito yung mariposa, napakalaki niya. Sipin nyo, dito pa siya namatay, pwede naman dun sa labas. Bakit sila dito namamatay? May mga paru-paro, may mga, basta marami to, may mga kuliglig, kulisap, ano ba yung tipaklong, ang lalaki, mga ganito kalalaking tipaklong, dito namamatay. Ngayon, pag sariwa pa, kinakain ng pusa ko, inaaway ko nga yung mga pusa ko kasi kinakain nila. Kawawa naman, namatay na nga, kinakain pa. So, ayun. Sa mga pinapasilip ko lang sa itong mga mutya-mutya na to. Kasi, ayun pa, sa taas, ang dami pa dun. Bali, papatungan pa. Doon naman sa taas, yung mga niyog. Kagaya nito. Saan na ba yung isang sample natin? Ito. Nandun pa yung mga niyog na walang mata natin, dun sa kabila. Ito naman, 5 ang mata. So ito available, sino naghahanap? 4 ang mata, 1 ang bibig. So kadalasan nakikita nyo, 3 lang, di ba? O pagmasdan ninyo kung gawa ng tao. Kung inukit ba. Ang pinagbabasehan ng iba, kung ilan daw ang mata, ganun daw yung division. Kaya, totoo kaya yun. So, sa dinami-dami na nakakuha natin ito, karaniwan 3 division eh. Pagka 4 daw to, 4 daw yung division. Ito, pagmasdan ninyo, 3 lang ang division, paano naging ganyan ang mata niyang karami. Diba? So, hindi yun ang basehan. Ang basehan dyan, yung nakikita mo mismo, yung pruweba. May mga maliliit din tayo rito. Ano lang, ipaliwanag sa inyo, explain sa inyo, ng sobrang dami yan eh. Aabutin talaga tayo dito ng baka kulang pa bukas. So dito pa lang, sa nakalagay pa lang dito sa loob, napakarami na ng mga mutya. Diba? Yun, okay lang. Bertud Pet Dealer. Okay lang naman. So nagpakita lang tayo ng ating mga koleksyon na mutya dito. Yan. So ito yung mga bato omo. Kita nyo to oh. Dinosaur na yata to eh. Aray ko! Napitpit yung kamay ko. Whew. Nananakit ka pa. O yan. Bato omo, laki oh. Itim. Diba? So ganyan karami yung mutya dito. Ngayon sabi ko nga, siguro mababasyo to. Mawawala ng laman. Hindi pa natin alam. Ayun pa sa ilalim, ang daming bato omo na itim oh. Puti, konti na lang yung puti natin. Pero mas marami sa labas. Ilang tonelada pa yung bato omo natin sa labas na nakuha natin sa Mount Makiling. No, yung iba wala dahil nga binagsak ko yung presyo ng ng omo. Mantakin nyo yung benta ko sa omo noon, 500 pesos isang puno ng plastic ng yelo. 500 pesos lang yun ha.
isang plastic ng yelo. Sa sobrang pikon sa akin ng mga nag-o-online, nagbebenta sa online, kanya-kanya silang paninira na ginawa sa akin. Peke daw, peke. Nung binidyo ko, yung lugar kung saan kami nangunguha ng bato mo, nga sila ngayon, natulala. Ganun daw pala kadami. Tapos yung mga naninira na yon, no, nagsumbong sa akin yung guard. May pumunta dito, namimili. Ito, batong alog to. Ayan o. Oh, wala naman tubig dyan na pumasok. Rinig nyo? Batong alog yan. So, ayun. Nagsumbong sa akin yung ano, nalaman nila kung saan ko kinukuha. Sila naman ang nangunguha doon. Sinisiraan naman ako doon sa guard. Hindi nila alam yung guard, kaibigan natin. So, ito mga idol, may papakita ko sa inyo. Ito yung mga batong lumulutang. So, di ba hindi siya kulay puti? Oh. Bato yan, oh. Hindi siya puti, oh. Lumulutang sa tubig. Ito yung sa hanap buhay. Oh, tignan nyo to. Di ba bato? O bakit siya lumulutang? Ito yung tinatawag na mga batong lutang na nasa tubig. Ito mga nakuha ko tong mga itim na to sa tubig tabang. Yung ito naman puti sa tubig alat. Ayan o. Bato talaga, di ba? Nakuha ko yan sa tubig alat. Ito naman sa tubig tabang. Meron pang ang dambuhala eh. Asan na yung dambuhala, hal? Yung puti, ganyan. Ano na yun? Divided by na yan. Hindi, meron pang isang buo na ganito eh. Nakaraan na nandun eh. Tinagis ko pa nga sa tubig. So, eto oh, sasabihin mo, did by. Ginawa mong mat. Ayan mga idol oh. Panghilod. Kita nyo, panghilod talaga siya. Ngayon, tignan natin kung lumulutang talaga. Baka wento-wento lang. Oh, ayan oh, lutang oh. Isog natin to para makita nyo. Tapos baka sabihin nyo, kaya lang siya lumulutang kasi tuyo. Basahin natin, lubog natin sa tubig. Ayan, nakalubog na. O, ba, sumayaw pa. So ito, yan yung ginagamit sa negosyo. Ayan o, tignan nyo o. Diba? Ang saya-saya niya. Para siyang... Alam nyo kung bukas yung 7 senses nyo, mararamdaman ninyo yung kasiyahan ng mga mutya kapag ka pinaliliguan nyo sa tubig. Gagaan yung pakiramdam ninyo. Tapos yung parang, ako may sipon ako tsaka ubo. Pag ginahawakan ko itong mga mutya, gumagaan yung pakiramdam ko parang wala akong sakit. O ibig sabihin, pag gumagaan yung pakiramdam nyo, masaya yung kalooban nyo, nararamdaman nyo yung presensya ng mga mutya. So tignan, ito yung dalawa at tatlo. Yan, pag sumasamahin natin, puro mga lutang. Diba? Ito, tignan nyo, solid na bato yan, no? Kahit anong gawin ninyo, kahit ilubog nyo dyan. Papatagalin natin, lubog natin siya. Lulutang at lulutang. Yung iba sabi nila, kasi nga daw tuyo, kaya daw lumulutang. O yan, basang-basa na, o. Hindi na siya puti. Ito, itim. Kanina pa nakababad. Ba't hindi lumulubog? Kung talagang mga batong, hindi siya batong lutang. At ang gamit nga pala niya mga idol sa negosyo. So ito naman, naging fossilize na to na sa balye na to eh. Parang hasang daw sabi ng mga ano. Katutubo naman na Real Quezon. So yan, pinalitan ko rin ito ng bigas naman. Yung iba kasi mga katutubo, pinapalitan ng bigas, pagkain, ulam. Mutya ng langgam sa loob ng bato. Diba? Legit. So, hindi basta-basta mga mutya. Ito, alog. Marami dito. Tignan nyo, isang planggana yan. Oh. So, tignan natin lahat. Itlog. Crystallize. Ito, ano ka naman? Sobrang dami, hindi na natin ma-recognize. Hindi na rin natin maalala kung kailan nakuha, kung saan lugar. Yan o, ganda o. Dami niya mutya.
Dun sa loob, ang dami niyang itsura. Diba? Gaganda. Ito kahoy na naging bato rin. Fossilized. Thailand. Iniregalo sa akin to. Sa Thailand to nakuha. Isang parte ng kahoy na naging bato, fossilized. Di ko lang alam kung nasan yung kuko ng dinosaur. Talagang kuko talaga ng dinosaur, mga idol. Nakuha ng mga tao na yung mga nag-ano ng history, mga ganon. Nahukay nila. Fossilized na siya. So katulad niya, no, tignan nyo, oh, kabibi na naging bato talaga siya. 'Di ba? Hindi lang mukhang kabibi. Ito naman binigay ng Igorot. Ang sabi sa akin, kuko daw, kuko. Hindi ko lang matandaan kung anong uring kuko ng ano to, ng hayop na naging bato. So napakarami. Tingnan natin ma-recognize yung iba. So ayan, oh, suso. O, diba? Suso talaga. Sobrang dami. Hindi na natin ma-recognize. Ang galing, oh. So, ayan. Pag nilahat natin yan. Ito, tuntua ako rito. Napakaganda talaga nito. Nung nakuha namin to, nagtalo-talo kami sa pangalan nito eh. Sabi nung isa, Repolyo. Repolyo, sabi nung isa. Kasi talaga naman, no, tignan nyo, mukha siyang repolyo. So, yung isa naman, mutya daw ng langgam. Dahil dito daw kinuha yung mga maliliit na mga itlog ng langgam. So, nagtalo-talo kami. Hanggang sa, hindi na masabi kung ano. Ito, alog din to. Lalaki ng mga batong alog. May mga maliliit din dito. Ang gaganda. Diba? Ang dami. Pinakamarami dito, suso eh. Aray ko, ipit tong daliri ko. Kanina pa nananakit to. Parang gusto niyang ibalik sa pinanggalingan. Basta sa sobrang dami nila mga lods, malulula ka na. Ayan, ang ganda. May tangkay pa siya, eh. Kala mo, kabuti. Kabuti nga yata ito. Basta, sobrang dami. Hindi na natin alam kung ano yung... Merong mga magagaling magbigay ng pangalan kung ano din yung mga itsura nila. Sa itsura pa lang, alam na nila kung anong uri na mutya. So sa atin, kuha lang tayo ng kuha. Pag nakita natin, gaya na ito, tignan nyo ito. Yung mga magaganda ko nandun sa yan, sarili kong yan. So, yun, pinakita ko lang. Mayroon pa dito sa mga maliliit na lalagyan, sa mga garapon. Yung pakimba. Pinakita ko lang sa inyo kasi habang nag-aayos kami. At di na natin patagalin yung ating video. Babay-babay na sa inyo. Nag-live lang tayo. Nag-live lang tayo mga idol, no? So, yun, nakita nyo na yung aking mga koleksyon. Nawa, pag nagkaroon kayo ng koleksyon, huwag kayo magsawang alagaan. Gaya na sinasabi natin, matakaw sila, maglinis. Ayan, tignan nyo, oh. Saan naman ang galing yung mga buhangin na yan? E bago namin ipasok yan dyan, hinuhugasan namin yan. Minsan nga, downy pa ang pinanguhugas ko para mababango sila eh. Pag ipinasok dito. So, saan ang galing yung mga lupa na yan, di ba? Halos bababad namin sila sa tubig, babrasin, idadowny bago ipasok dito. Then, ibe-bless ko na sa labas, babaklasan ng, kung may itim na karga yung gabay, babaklasin ko na sa labas. Para mutya na lang yung nandito sa loob. At yung power ng mutya. Magtataka ka, oh. May putik, may alikabok, may lupa,
May mga buhangin na maliliit. Antisima na yan. Hindi mo malaman kung mga naggagala eh. Ang kagandahan pa doon, dito namamatay sa loob yung mga insekto. Diyan, sisingit-singit sila dyan. So ayan, pinakita lang natin at tayo ay walang magawa din. Dahil tayo ay maglilinis at ayusin natin. Ang dami nga ayusin. So dahil ayos na doon, dito sa kabila, ayos na. Ito yung mga sangkap natin mga lods. So yung mga nagtatanong, wala daw kamatayan yung sangkap ni Commander. Walang kamatayan. Lahat daw ng sinasabi ni Commander na mga medalyon niya, may sangkap daw na kalis at kampana. So panindigan natin yan. Ayan, magbilang kayo ng kalis dyan. Hindi yung mga ito, hindi pa nga tayo nagpapatunaw ng mga kandilang ginamit sa simbahan eh. Sangkap din kasi to. Ito mga to, yan oh. Mga ginamit talaga sa simbahan yan, di ba? So hindi pa tayo nagsasangkap nito. Ang sinasangkap pa lang natin, kalis at kampana. Umiiyak na kayo na hindi ako nauubusan ng kalis at kampana. Hindi talaga maubusan kasi bumibili ako. No? Yun lang yun. Pag marunong kayo mamuhunan, makapagpagawa kayo. At hindi kayo mamumuhay sa inggit at paninira. Ganun lang kasimple yun. Yan ang katunayan. Para sabihin ninyo na talagang lahat ng gawa ko may kalis kampana. So ito pa. Kontento na? Kontento na ba? Kung hindi pa, ayan pa. Hindi pa natin pinapatunaw. So ito, bagong galing ng Sambuanga yata to. Binenta sa akin ng isang antingero. Antingero may-ari niyan. Na talagang sa kampana ng simbahan nila yan. So ito pa para matanggal yung yung mga kulingling nyo sa utak. Yung mga naiinggit tsaka mga naninira. Tanggal na? Nakulingling na? Kontento na siguro. So ito pa. Nagsasabi na wala daw tayong ginagamit. Ito, tuktok ko sa ulo mo, basag yung bungo mo. Diba? Sarap mang real talk, Malakas kasi kayo mang asar eh. So ito, kampana din. Ang kapal niyan. Maraming ubusing medalyon yan. Then ito, tirika ng kandila. Ito mga paborito ko na ginagamit talaga pag ako nagpapagawa ng medalyon. Kita niyo yung tunog? So kapag pinitik mo yung medalyon, ito rin ang tunog. Pitik pa lang ng kamay yun, ganito na tunog. Ibig sabihin, gawa sa ganito yun, sa kalis kampana. Then may mga bell din tayo rito. Itong mga bell natin na pinapatunaw, na pinagagawa nating medalyon. Ito yung pangkulingling dun sa mga yung mga inggitero. Yan, pangkulingling sa utak ninyo, makukulit kayo. So ito hindi ko pa pinapatunaw. Yan. Abangan nyo pag pinatunaw ko yan. Talagang isasangkap natin yan. Meron pa dito ito. Mamuhunan kasi para hindi naiinggit para hindi naninira. So hindi naman natin bibitawan yung mga ganun salita kung sinungaling ako. Kasi unang-una, ang magpapatunay niyan sila paring Ariel. Dahil doon ako nagpapagawa. 'Di ba? Pwede nilang sabihin na sinungaling yan si Commander, wala naman sangkap, 'di ba? So kung kontento na sa mga katunayan na yan, luwa mata na lang. Luwa na mata na lang sa inggit yung mga basher na nagbabash diyan. So ito mga sarili nating sarili nating gawa. Walang kapares, walang katulad dahil iyan ay mga hinulma o kinuha sa sipi ng aklat na hawak natin. So paano natin masasabing sa sipi ng aklat? Tignan nga natin kung may katunayan. Baka sinungaling na naman si Commander. Baka sasabihin na naman, sipi na naman ng aklat. So hanapin natin dito. Tignan natin yung itsura. Yung 10 pangalan ng banal na espiritu o nung kalapate. So hanapin natin. Baka sinungaling si Commander eh. So ito ang dami pa nga Yan papagawa ko pa yan mga medalyon yung mga yan. So paano, ayan diba? Tignan natin kung iyan yan. Yung mga nagsasabi na yung mga kasa natin, yung mga nagsasabi, yung kasa ni Commander, kasa-kasahan lang yun, wala naman sa libro. Unang tanong, wala to sa libro na hawak ninyo. Bakit?
Kasi unang-una, sino ba ang merong libro na ganito? Ang tawag dito ay The Small Roman Missal. Misal. So ano yung ibig sabihin ng misal? Kapag nagmimisa ang pare, ito yung aklat na ginagamit nila. So gets nyo na? Kung bakit hindi nyo nakikita sa libro, yung mga naninira kung bakit hindi nyo nakikita sa libro, kasi wala kayong librong ganito. O gets na? Manira pa. Easter tide. So ito, Eastern Sunday, yung mga panalangin ng mga pare sa Eastern Sunday. So ito ay English, Latin. So ayan, Latin sa kabila, English dito. Para kung di ko ka nakakaintindi ng Latin, English. O yan. Diba? So ayan, mga ipapagawa pa natin ng mga medalyon yung mga disenyo dito. Kaya sinasabi ninyo na wala naman sa libro wala nga sa talandro Wala talaga sa talandro yan. Kasi yung mga talandro na pinagmamalaki ninyo, tsaka testamento, alam nyo yung mga nagsasabi sa akin, no? Mga naninira. Huwag kayo maniwala dyan kay Commander, wala naman yung pinopost na testamento. Tama, wala po akong hawak na testamento. Bakit? Kasi unang-una, hindi po ako namumulot. Yung mga may hawak na mga testamento lang na pinagmamalaki ninyo, isang sipi ng libro yan na kinopya, no? Iba po yung testamento sa libro. Pag testamento, ibig sabihin hindi yan kompleto. Page lang ng libro yan, yung hawak nyo. So, kontento kayo dyan? Ngayon, kung kontento kayo dyan at nakikita ninyo yung mga paninira ninyo, bahala kayo sa buhay nyo. So, yun lang ang masasabi ko, no? Galingan nyo yung paninira nyo dahil di naman kayo paniniwalaan ng mga tao dahil ako may pinapanghawakan na katunayan. Ay, may nagbabas sa atin nakaraan. Wala kang nga pinapakitang testamento. Tama! Dahil yung testamentong pinapakita mo, isang sipi lang na mga aklat na hawak ko. So, asan yung aklat ko? Wala naman kayo makitang aklat dito, di ba? Wala naman akong aklat Wala tayong aklat, di ba? Saan pa ba yung iba? Yung pa sa dulo. So, yun. Wala tayong aklat. Kaya wala tayong pinapakitang testamento. Ganun lang kasimple mga lods. Sa mga naninira dyan, galingan nyo. Dapat may hawak kayong katibayan bago kayo manira. Ito pa. Hindi natin pinagmamalaki yan. Pinapakita lang natin na yung mga katunayan na mga kinukuha nating kasa ay makikita sa mga libro. So ito, kaya nakahiwalay ito. Ito yung mga aklat ni paring Ace Latigo na binigay sa atin, regalo o nakipagpalit siya ng mga medalyon. So dito ko nilalagay. Kasi yung mga nasa ilalim na yun, puro Amazon. So ito yung aklat ng Pilipino na hawak ko lang. Dalawa lang ang pinagkakatiwalaan kong kinukuha na ng aklat. Gawa ni Poblete, gawa ni Ace Valderrama. Pero pagdating yan, kung sino yung mga author niyan, na kung sino-sino mga PDF yan, hindi ako nagtitiwala doon. Dahil unang-una, kulang pag hinanap natin. Kasi, ang dami kong hinanap. Dati may mga PDF din ako, aminado ako. May mga nagbibigay din sa akin, libre lang naman nasa USB. Nasa 3,000 piraso, no? Na PDF, 3,000 kopya. Bakit itinapon ko yung USB? Kasi nung tinignan ko dito isa-isa, doon kay paring Ace, halimbawa, ang reto ng pagbasbas. So yun, sa pagbabasbas naman ng mga gamit, yung ritmo, pag tinignan ko doon, kulang yung mga orasyon. Sila paring Ace talagang kapag naglapat ng mga ng mga aklat yung mga yan, talagang masasabi mo na wala talagang kulang. At kung kulang, nagtatanong-tanong yan sa ibang mga manggagamot, ano ba yung totoong kabuuan nito? So yun, sa mga naghahanap ng mga aklat, ang hanapin nyo, Leonardo Poblete at Ace Valderrama Latigo. So kung maghahanap kayo ng mga gawa nila, si Bal, mandami yan. Ayoko lang magbanggit. Baka magalit lang may mga may hawak ng aklat sa akin dyan. Sabihin mayabang. So, bahala kayo. Basta 2 tao yung binigay ko sa inyo. So, ito lang yung mga sarili naman natin na koleksyon. Hindi koleksyon, kundi sarili kong mga gamit. Ayan. Kita nyo? Puro pawis ko na.
Eto, saan ba si KMJS? Yun, si KMJS. Ito yung suot-suot ko nung nasa KMJS ako. Yan siya. So, ito pa, ukitan ko yung likod. Kaya lang, baka manibago yung tao, sabi nila, hindi naman yan yung KMJS mo, idol eh. No? So, ito yun. Kaya lang paukitan ko rito. Para upgrade na siya. So, yung na KMJS tayo, ito yung suot natin. Yung, ano naman, channel 2 yata yun. O, channel 2 natin. Kay Corina, ito. 1997. O, 1997. Ito naman, yung na Corina tayo. Corina Sanchez. Yung taga-igib ng tubig ng Manbanahaw. So, yun, na-future ako doon sa Corina. Nung nag-iigib ako ng tubig sa Manbanahaw, yung mga tao nagpapaigib ng tubig kasi ang hirap pa po ng daan nun, hindi pa kalsada. So, ayun, kumukuha kami ng mga tubig. Bibigyan kami nila ng bayad. Yung mga antingero ng Manbanahaw. So, ito yung suot-suot ko noon. Tawag nga nila dito, panutya kasi ang laki. Yung mga asaran ng mga manggagamot. So, ito naman, si Pandemic ang tawag ko sa kanya kasi ginawa ko siya nung pandemic. Kaya ang tawag ko sa kanya ay si Pandemic. So may mga bansag yung mga pangalan ng baho ko. Ito naman, tawag ko naman sa kanya si Tandang Goryo. Kasi ang may-ari ng bao na to si Manong Goryo. Kaya ang tawag ko sa kanya si Tandang Goryo. So may mga bansag yan mga yan. Ayan. Mga matatagal na natin na mga gamit. Ito naman yung sarili nating kasana. Cruz. Version 1, version 2. May 4 evangelista. Pwede kayo magpagawa sa akin na ito. Sa bao rin, pwede rin. Marami tayo ditong bao na walang mata. Naka-stock lang. Wala naman kasi nagre-request magpagawa. So ito yung version 3. Saan pa ba yung iba? So ito puro mga tanso na to. Ito yung lumang pinagkopyahan. Yan, antigo. Yung talagang pinagkopyahan ng ganito natin ng Holy Face. So ito yung Heart of Jesus. Nalalagyan ng mutyayan sa loob. Ito naman yung ating inihota. Pwede kayo mag-order dito sa amin. Yun yung mga kopyahan. May kulang na naman dun. Ano na naman kaya kinuha ni Mrs. dun? Mrs. makulit to eh. Kinukuha yung mga nakasabit dun eh. Ngayon, may kulang na naman na isa. Ano kaya tinanggal na rito? May tinanggal na naman. Tapos dito, meron na naman siya. May nag-order siguro, walang supply. Kinuha niya. Ganyan kakulit ang Mrs. natin. Ito mga idol, bagong kaso. Kompleto. Infinito di Diyos. 4 evangelista. O diba? Dami natin, iba-ibang uri ng medalyon. Pagkabuhay. Ano kaya nawawala rito? So, ayan. Bagong batch. Meron tayong isang bagong kasa. Hanapin natin kung nasan. Napakagandang cross nun eh. Ayan, paggawa kayo nito. Sino gusto mag-order na ito? Bagong batch natin to. Nagaganda talaga yan, Lods. Kasi sariling kasa natin yun. Walang mga kapareho. Saan ba kayo nakakita sa merkado na ito? Wala sa merkado ng mga ganyan na kasa. Sarili natin yan. Diba? Ito, kung nakakita kayo ng Infinito di Diyos sa merkado, ganyan. Meron ba nito? Yan o, hininga. Tapos bilangin ninyo yung tuldok. Ilan yung tuldok na meron dito sa medalyon na hawak nyo. Pwede nyo picturean.
picturean nyo para makita nyo kung kumpleto ba yung tuldok dun sa medalyon ninyo. Tandaan nyo, kahit tuldok lang, may bilang yan. So dito may nakatago dito tatlo. Tatlong mito. Tawag dyan na mito. Tatlong mito yan. Bakit nakatago yan tatlo na yan? So, ayan. Screenshot nyo, tapos bilangin ninyo yung infinito digits ninyo. Kung kompleto ba o kulang. Sa likod may tuldok pa rin. Ito, tuldok pa rin yan. Yung nasa taas na yan, pinalaking bilog lang. Sa tuldok pa lang, kailangan kompleto na. Sa pangalan pa kaya. So, yan, isa sa mga kasakasa natin dyan. Yan, mga kasa natin. Ito naman, yung mga nandito sa kabila, ito naman yung mga antigo. Tignan nyo. Diba ang gaganda? Ito, pinamimigay ko. Sino gusto? Pag may pumunta rito, tanong lang kayo, Commander, asan na yung pinamimigay mo? Hindi ko bibigay to online. Sa mga pumupunta lang dito. Wag lang tong, to akin to eh. Asugi to eh. Asugi yan mga idol. Tagal na sa akin to. Ito lahat to. Pinamimigay ko yan. Mga lumang gamit ko to. As lang kayo. Pagka nagpunta kayo rito, bumili kayo ng gamit o ano man, pumasyal. Commander, asan na yung mga pinamimigay mo? So yan. Abot-abot ko sa inyo yan. Hindi ko lang ipamimigay online kasi dagdag trabaho lang sa amin yan eh. Sa mga order nga, hindi na namin maipadala yung mga pamimigay pa kaya. So ito, mga antigo na collection natin. Dalawang klase yan. Ano yung pagkakaiba? Tingnan nyo. Diba ito? San Miguel. Dito naman, Santiago. Ito, San Miguel. Santiago. Oh, diba? Magkaiba. Yung itsura ng anghel. So, tsaka sa laki. Ganon din sa laki. Tsaka dun sa imahe. Kaya, pareho siyang Tapos ito, infinito. Tingnan nyo, ang dami ng infinito di Diyos. Infinito di Diyos. Ito yung pinakamalaking infinito yata. Ay, hindi. Nandun sa kabila. Dambuhalang infinito, nandun. Diba wala pa kayo nakitang ganyan sa labas. Ibig sabihin yan, yan yung mga koleksyon natin na talagang pakaingat-ingatan na natin. Then, balik rin natin. Infinito di Diyos. Infinito di Diyos. So, ano yung pagkakaiba nitong apat na infinito na to? Ito, pagkakaiba nitong dalawa, tansong pula, tansong dilaw. Pero, iyan ay may talokbong. Ang tawag nila, infinitong hapon. Ito naman, infinito di Diyos. Infinito di Diyos din ito. Release. Pero, infinitong release silang tatlo. Tignan niyo yung pagkakaiba ng mga infinitong release sa salita. Marami, medyo marami, kaunti. So, gets nyo kung ano pinagkaiba nila. So, may pagkakaiba-iba. Yan, mga antiguhin na yan. So, PM lang kayo kung ano sa antigo dito ang kursonada ninyo. Yan. Alin ba sa mga antigo natin yung kursonada ninyong limusan? Screenshot nyo lang. Yan. Screenshot nyo. Magpapakawala din naman ako ng mga antigo. Ito bagong galing to kay kay pareng Ariel. So marami pang kulang dito, marami pa tayo dadagdag dahil mayroon isang manggagamot na may hawak na antiguhin na ibebenta sa akin lahat, kaya ito ay madadagdagan pa ulit. So abangan nyo yung ibang mga antiguhin natin. Then may mga bagong ilalabas din tayo. Hanapin natin. Dito naman mga idol, kuangkong. Dito yung pisina ni Mrs. Diyan siya nag-impake. Hindi ko makita kung nasan Yung cross na bagong gawa. Ayan yung mga naghahanap naman mga idol ng sing-sing.
Pang combat spiritual. Kakarga namin. PM na kayo, maubos ka agad yan. So ito rin, ang ganda. Kakargahan din yung ilalim yan. Nakita mo, Hal? Parang hindi siya magpakita. Yung bagong gawa ni ano? Yung bagong kasako. Ay, ito pala. Ito pala. Ang dami kasi natin lalagyan mga idol. Ito naman gawa ni Poblete. Yan, kasa ni Poblete yung mga yan. May mga kasa din tayo dyan. Kagaya nito, ito sarili nating kasa yan. Pero ang gumagawa si Poblete. Kaya pag nakita ninyo to, Aromaea, ang original maker niyan ay ako. So, angkin na naman ng iba yan. Magmamalamala na naman. Sabi nila, gawa na naman. Ito pala yung infinito na pinakamalaki, mga idol. Yung dragon. Pang, ano to, altar. So, marami tayo yun. Yan, yung mga palimusan natin na gawa sa kalis at kampana. Ito yung mga dragon. Kung tawagin ko sila ay dragon. Lalaki kasi nila. Pang altar talaga. So kung gusto nyo yung suotin yung ganito, pag tinamaan to ng bala, ligtas kayo. Ang laki. Hasalagin niya yung bala. So ito lalo na. Diba? Kung gusto nyo magpa-kopya nito, paggawa ng kopya, pwede ko kayong gawan. Pwede kayong mag-PM sa akin sa mga gustong magkaroon ng mga ganito. So hindi natin makikita sa iba yan, yung mga ganyang kasa. Ito pa. Dakulaon, no? Dakulaon. So, yan. Pagkabuhay. 3 persona. So, marami na nag-order sa akin ito. May mga nailabas na tayo nito na nasa 20 piraso. Ganyan. So, yan. Tapos, pakita natin yung galing ng ano, gawa sa kalis at kampana. Tama nga, Lods. Diba? Kintab. Yung kagalingan sa kanya, sakit nga lang sa kamay. Ayan, daliri pa lang yan. Aray ko. Parang kinuryente yung kamay ko, nagagalit tapos pinipitik. So, yan, pagka mga gawa sa kalis at kampana, kitang-kita natin sa kulay. Alam nyo, yung mga nakakabili sa atin, ano, kung hindi pa ganong makintab na makintab, tulad nito, pang market natin, pakitaan ko kayo. Yung pang market, di ba makintab na siya? Di ba para siyang gold? Kung gusto nyong maging gold pa to, ng gusto, alagaan ninyo sa linis ng steel brass. Huwag nyong lalagyan ng langis. Kasi pag nilagyan nyo ng langis, nagkakaroon siya ng lumot, yung kulay green, iitim, papangit. So kung gusto nyong manatili yung ganyan, kita nyo sa akin, ito isa pa, tignan nyo. Ay, tumalon, sorry, konsagrahan ka na lang ulit. So ayan, diba, ang kintab. So ang ginagawa ko dyan, ini-ir-ir, tawag ng mga batang genjo, ini-ir-ir. Kaya may nakikita ka rito mga liha. Turuan ko na kayo ng ng diskarte. Basta yan ay kalis at kampana, konting gamit mo lang nito. Yan, irin mo lang yan, mga sulok-sulok. O di, malinis, di ba? Pagka pansarili ninyo, pwede ninyo linisin. Di naman pambente. So kaya yung nakikita ninyo, yung mga gamit natin dito, yan, mga inir-ir talaga, di ba? Kaya makikita nyo, yung mga gamit na pansarili ko, mga alaga ko, makikita ninyo, malinis na malinis talaga. Then ang ginagamit ko dito, steel brass, bumili kayo sa Lazada. No? Pakita ko sa inyo. So, dyan na kayo. At ang lagayan natin ay paiba-iba. Kaya paikot-ikot tayo. Ito. So, ito malambot. Hindi siya masakit sa kamay. Hindi nakakatusok. Ito yung ginagamit ko dyan. So, pakita natin sa inyo. Katulad nito. Nangingitim na siya. So, kapag nangingitim na yung mga gamit ko, ayan, ang kita nyo, di ba may itim? Kasi, pansabit lang, kaya hindi ko
Ini-ir-ir masyado. So, ganyan ninyo lang, oh. Kaysa nilalagyan nyo ng langis. Sabi nila, pag nilalagyan ng langis, mas mabisa. Eh, di wag nyo ng dasalan. Lagyan nyo na lang ng lagyan ng langis. Langis ba yung nagbibigay ng kapangyarihan dyan? Dasal ang nagbibigay ng kapangyarihan dyan. Yung iba may sariling mundo eh. Kaya kung ano-ano pinagsasabi, kung ano-ano pinapauso eh. Hindi naman talaga bagay sa medalyon na nilalagyan ng langis yan kasi nangingitim. So kung pangit ang pag-aalaga ninyo. O yan o. O. Kita niyo? O dito natin sa liwanag. O. Diba? Kunting kiskis lang. Kaysa sa dadayain nyo ng langis. O nga, nilagyan nyo ng langis, kikintab. Mga ilang araw lang. Pag hindi nyo nahawakan yung mga medalyon ninyo, nagkakaroon ng lumot-lumot. Hindi naman antiguhin yan eh. Gawa yan sa kalis at kampana yung mga medalyon natin. Bakit gagawin yung antiguhin? So hindi talaga iitim yan. Ito yung sinasabi natin na may langis oh. Kita nyo yan mga idol? Di ba ang dumi sa gamit? Ito okay lang kasi antiguhin yan. Kahit na maging ganyan-ganyan yung kulay niya, okay lang. Eh kaya nga natin nilagyan ng kalis at kampana para kumintab, para lumakas yung bisa. Kaya may kalis at kampana talaga na kinamit dun. So, makintab, makinis, pulido. So, ito okay lang mga ganito yung itsura niya. Kahit langisin mo na langisin yan, okay lang yan. Mas gaganda pa. At talaga nga magiging antigo nga talaga siya. Pero kung mga gawa sa kalis at kampana, bakit lalagyan mo ng langis? Diba? Sabi nila, mas bumibisa. Eh di wag mo ng dasalan. Langisan mo na lang ng langisan. Bumibisa pala sa langis eh. Nagbibigay ng bisa dyan mga idol, dasal. Huwag niyong gayahin yung mga baluktot na katwiran ng mga pausong mga mga anting na may sariling mundo. May sariling pinaniniwalaan. Diyos ko, saan ba nang galing yung mga paniniwala na yan? So, kita ninyo, mga pag-aalaga natin sa gamit. Pagka, iir-irin ko na naman. Kikiskisin natin. Katulad nito, kaisis lang natin. Nag-iitim-itim na siya. Kasi sa mga kandila yan, mga idol, kaya siya nangingitim. Alam niyo ba yung agaw ng kandila? Nakakapagpaitim yan ng mga gamit. Kasi pumupunta sa mga gamit natin yan. Kaya nga, ang ginagawa ng iba, tinatahian nila nung plastic. Nakakita ba kayo medalyon na may tahi na may plastic? Tingnan natin dito kung meron tayo. So, ito isa sa mga gamit ko rin kasi ito personal ko. Kaya nandyan sila. Alam ko meron ako nun eh. Kasi tinanggal ko na ba yung plastic. Wala na yata mga lods. Mukhang tinanggal ko na yung plastic. Ito mga antiguhin din to, yung mga maliliit. Ayan, mga nakatago. Kasi ayoko na hawakan ng tao yan mga yan. Mga panahon pa ni kupong-kupong. Ito naman, yung mga gawa natin sa ivory. Yan o. Ivory. Ivory. Tapos may nagsasabi, hindi naman ivory yan eh, kulay dilaw eh. Tuktukan ko ulo mo eh. Mag-aaral ka nga ng science para maintindihan ninyo yung pinagsasabi ninyo. So ito, sabi nila, di daw siya ivory. E tandaan ninyo yung ivory, pag tumanda yan, ngipin yan, di ba? Yung ngipin, wag mong sipilyuhin. Ano mangyayari sa ngipin mo? Di ba nagyeyelo? Kaya nga yan yung pinakamalamig na bahagi ng katawan ng tao eh, ngipin. Kasi nagyeyelo. So ayan, no? Tignan nyo yung mga haspi. Kung hindi yan ivory, ano tawag nyo dyan? Iburo. Itong mga to. Hindi pa nakakahawak ng tunay na ivory. Ang dami ng pinagsasabi, ang dami ng alam, ang dami ng mga pauso. Kaya kayo nagkakamali sa mga ano ninyo. Tiyakin ninyo yung bibitawang salita bago tayo magmalamala. Kung ano, eto mga idol, bibitawan ko tong isa na to. Kasi dalawa, kala ko isa lang ang napagawa ko. Sino gusto na ito? Dimusan nyo na. Yung isa lang ha. Ivory yan mga idol. So lumang-luma na yung ngipin. Yung ivory. Kaya ganyan na yung kulay niya. Papakita ko sa inyo yung tunay na ivory para hindi kayo mag-iingay dyan. Ang dami maingay na iba eh. Sabihin, hindi ivory. Ito paluma na. Magto 2 years na kasi to. Ito, dalawang klase.
mga buntis. Ito naman, mahal na birhen na pinuputungan ng corona. 3 persona. Tapos ito naman, mahal na birhen na tinapakan si Satanas para hindi makapagsalot. So ito naman, San Miguel Arcangel na binabasbasan ng Ama at ng Espiritu Santo at ng 2 anghel. So yan yung isa sa mga koleksyon lang natin. Pinakita ko lang sa inyo para kayo ay nalilibang. Diba? Makikita niyo yung mga gamit natin. Kung iyan na hindi legit, hindi ko yan papakita. Tatago ko na lang at manloloko na lang ako ng tao pag pumunta rito. Tsaka ako ibebenta. So, dahil siya yung mga legit, kaya pinapakita natin wala tayong takot. Ito naman yung gawa sa dignum belt. So, tignan ninyo. Ano gustong pagawa? Dignum belt. Pricing nga lang. Kasi alam nyo naman, bawat ukit, bawat isa dyan, binabayaran ko sa mag-ukit. Yung dignum pa na gagamitin. Tapos yung iba gusto babaratin. Magdala ka ng kahoy mo. Okay. Magdala ka ng kahoy mo kahit barat-baratin mo. Kayo na lang mag-usap ni Jay kung magkano presyo. Isa kahoy pa lang, mahal ng dignum yan. So ito, shoutout sa nagbigay nito. Thank you sa iyo, idol. At pinagkalooban mo tayo ng San Gabriel. So sana may 6 pa sa susunod. Joke lang. Joke lang. So kulang pa siya ng 6. Wala pa si San Miguel. Yung San Miguel ko kasing isa nandun sa church. So ito dito, para dito to. Meron din naman ako. 7 angels yan. So wala tayong makikitang santo dito. Di po kasi ako lumuluhod sa mga santo. Lumuluhod ako sa Diyos na buhay, sa amang kaitastaasan. So yan yung mga angel natin figurine. Lumalarawan na sila ay nandyan at nakatingin sa atin magmula Lunes hanggang Linggo, no? Kaya may 7 angel. Nakita nila yung masama at mabuting ginagawa natin. Kaya may mga angel dyan nagpapaalala sa akin na mula Lunes hanggang Linggo may nakatingin sa iyo, may nagbabantay sa iyo. Alam niya kung anong ginagawa mo. So yan, isang paalala lang sa akin na lahat ng ginagawa natin ay alam ng kaitaasan. Kaya meron yan. So, pasensya na. Huwag ma-open kung ako man ay walang mga santo dahil hindi po ako lumulod sa santo. Dahil ang santo ay wala namang konsagra, wala namang debosyon, kaya hindi ako lumuluhod dyan.